Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, nakahiligan ko na po ang makinig sa mga storya na binabasa mo mula sa iyong mga letter sender. Maraming storya ang masasabi kong malapit sa aking naging karanasan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang F. Ang storya ko ay masasabi kong halos katulad ng storya ng iyong letter sender. Pero ang storyang ito ay hindi tulad ng mga karaniwang letter sender mo na sila ang karaniwang nagiging tagalantak ng paps ng nagpamulat sa kanila sa kamunduhan. Mula bata pa ako ay lagi na akong inaalaska ng mga tito ko na bading daw ako kasi malambot daw ako kumilos at puro babae ang mga kaibigan ko. Pero hindi ako naka-experience ng pagsasamantala mula sa aking mga tiyo. Nagsimula ang aking pagkamulat sa ligaya ba ng laman noong summer vacation matapos ang grade 5 ko going to grade 6 at hindi pa ako tuli noon. Nakatira kami sa baryo at dalawa lang kaming magkapitbahay ng lolo at lola ko. At aming pamilya, bukod sa amin, malayo pa ang mga kasunod sa nakapitbahay namin. May isa akong pinsan na kinder pa lang noon na kasama ng lolo at lola ko sa kanila. Itago na lang natin siya sa pangalang Totoy. Ang lolo at lola ko na nagpalaki sa kanya. Simula pa ng baby siya. Paborito siya ng mga tito at tita ko, lalo na ang pinakabunso na tita ko na nasa early 20s tito ko that time. Napakaputi kasi ni Totoy at mapagkakamalan mong anak ng foreigner kaya siguro cute na cute ang mga tito at tita ko sa kanya. Dahil nga summer vacation noon ay wala kaming pasok sa eskwela. Madalas ay kaming dalawa lang ang naiiwan para magbantay ng mga bahay. Habang ang mga magulang ko at lolo at lola namin ay nag-aasikaso ng bukid. Wala rin kaming TV noon kaya naglalaro lang kami ng mga tipikal na larong pambata noon. Dahil sa kami lang ang magkalaro ay madalas naboboring kami at halos wala nang maisip na malaro. Hindi ko na maalala kung anong eksaktong nilalaro namin noon sa silong ng bahay nila. Lola, bigla na lang siyang nag-alok sa akin na kung gusto ko raw ba na lantakan niya ang aking supot na paps noon. At sa totoo lang Kuya E, wala pa naman akong kaalam-alam sa ganoong kamunduhan ng mga panahon na yon. Ang tanging alam ko lang na purpose ng aking paps noon ay gamitin para umihi. Para sa akin ay walang mali siya ang sinabi niya kasi minsan nga ay sabay pa kami naliligo at wala akong nararamdamang kakaiba. Dahil din siguro sa boredom at curiosity noong time na yon, pumayag ako sa inaalok niya. Nakahiga ako sa sako na may lamang palay at sinimulan na niyang lantakan ng aking paps. Noong una, nakaramdam ako ng kiliti at natatawa ako. Pinatigil ko na siya sa ginagawa niya pero kinukulit niya ako na ipagpatuloy daw namin kaya pinagbigyan ko siya. Pero hindi nagtagal ay nagustuhan ko na ang sensasyon na ginagawa niya sa aking paps. Tuloy lang si Totoy sa paglantak sa paps ko at aaminin kong nagustuhan ko talaga yon, lalo na kapag ginagawa niyang lantakan o lollipop ang aking paps. Nalalantakan niya yon ng buo at nilalaro niya sa kanloob ng kanyang bibig. Kahit pa hanggang ngayon na 2 dekada nang nakalipas ay sariwa pa rin ang karanasan na yon sa aking isipan. Kahit wala akong kaalam-alam sa ganong bagay ng mga panahon na yon, masasabi kong nag-enjoy ako kaya hinayaan ko si Totoy sa paglantak sa aking supot na paps. Dumating ang oras na hindi ko na kinaya ang ligaya na nararamdaman at para na akong naiihi pero patuloy pa rin si Totoy sa paglantak. Hindi ko maipaliwanag noon ang nangyari pero talagang sabi ko masarap. Yun na pala ang kauna-unahan kong beses na magpapasabog ng bulkan doon sa kanyang bibig. Pagkatapos noon ay nagsalita si Totoy sa akin at nagalit. Ang eksaktong pagkakasabi ay ang bastos ko raw. Inihian ko daw siya sa bibig. Ang tanging na isagot ko lang ay, pasensya na, hindi ko sinasadya na maihi.
Gulong-gulo ang isipan ko nung panahon na yon dahil sa takot na malaman yon ng lolo at lola ko, pati na rin ng magulang ko. Nag-iisip ako na mali ang ginawa namin, lalo na at napaka-konserbatibo ng aming pamilya, kaya sinabihan ko si Totoy na sikreto lang dapat namin yun. Maniwala man kayo o hindi naging kasama na sa laro namin ng summer na iyon ang paglantak niya sa aking paps. Masasabi kong naging addict rin ako sa paglantak niya sa aking paps. Inaraw-araw na namin yung gawin sa loob ng 2 buwan ng summer vacation habang nasa bukid ang mga nakakatanda sa amin. Pero nagagalit pa rin siya kapag nagpapasabog ako ng bulkan sa kanyang bibig kasi daw ay hindi niya nagugustuhan ang lasa nito. Tiis siya. Marami pa ang naging karanasan ko sa kanya. Masasabi kong sa isa't isa namin na-discover at na-explore ang mga bagay na tungkol sa kamunduhan. Tumagal ang experience ko kay Totoy for 8 years. Uy, tagal At may pagkakataon pa na nahuli kami ng papa ko na may ginagawang milagro noong first year high school ako. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, si F nga po pala ulit ito. Salamat po sa mabilisan na pag-post ng story ko. Hindi ko inasahan na ganon kabilis ang pagbablish ng story ko kasi isinulat ko lang yon bago ako matulog pero pagkagising ko ay nakapublish na ang story ko sa channel mo. Well anyways, kasi kapag nagigising talaga ako tapos may letter tapos wala namang iba pang mga babasahin o kahit may kasabay man lang na isa ayun, nababasa ko na siya agad talaga. So lalong-lalo na kapag wala akong ginagawa. So anyways, wala pa akong napagkwentuhan ng story kong ito kaya natuwa ako sa mga nag-thumbs up ng story ko at dahil sa mga nag-thumbs up story ko ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na ituloy ang kwento ko. Based on my first story nawili nga ako sa pagpapalantak sa paps kong supot ng bakasyon ko after grade 5 kay Totoy at halos inaraw-araw na namin gawin yun hanggang matapos ang summer vacation. Noong magsimula akong mag-grade 6 at nag-grade 1 naman si Totoy ay hindi na madalas ang ganap namin dahil sa pagpasok namin sa eskwela. Sa naalala ko ay halos tuwing Sabado at Linggo na lang namin ni Totoy nagagawa yung paglantak sa supot kong paps. Masasabi kong na-enjoy ko talaga ang paglantak niya sa aking paps kahit na supot pa ako noon. At sa totoo lang ay nagagawa ni Totoy lantakan ang aking paps kahit saan namin maisipan. Minsan ay sa gitna ng kakahuyan, sa pinag-uulingan, minsan ay sa koral ng babuyan at minsan pa nga ay sa mismong taniman ng mga gulay at bulaklak ng lolo at lola namin. Noong mag-first year high school ako ay nakaranas ako ng sudden growth sprout o biglang paglaki, dulot na rin ng puberty. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadoble ang aking tangkad pati na rin ang aking sukat ng pangangatawan. Napansin rin ni Totoy na hindi na niya kayang lantakan ng buo ang aking paps dahil sumabay din ito sa aking paglaki. Hanggang kalahati na lang ang kaya niyang lantakan nung panahon na yon dahil na rin sa edad niya at sa liit ng kanyang bibig. Weekend siguro noon ng first year high school ako at grade 2 si Totoy at naisipan namin ni Totoy na maglaro. This time naman, naisipan namin gawin ang paborito naming laro sa abandonadong bahay ng lolo at lola ko sa hindi kalayuan sa aming bukid. First year high school at grade 2? Grade 2 as in grade 2 or second year? Anyways. Nasa loob kami ng abandonadong bahay habang nakatayo kaming dalawa na magkaharap. Konting yuko lang ni Totoy ang saktong-sakto na pala para malantakan niya ang aking paps. Ganon ang naging height difference naming dalawa sa bigla kong paglaki. Sarap na sarap ako sa makipot ng bibig noon at sa kanyang dila na paikot-ikot sa aking paps. Wala naman talagang pumupunta sa lugar na yon. Tanging mga dingding at damo na lamang ang natitira sa lugar na yon. Dahil nga sa pagkaisip bata pa namin noon at sa hindi pag-iingat doon nangyari na huli kami
ng papa ko na may ginagawang milagro. Saktong sumasabog na ang bulkang mayon ko sa kanya na bibig. Nang biglang bumulaga ang aking tatay, patay. Nakaharap ako sa aking tatay habang nakatalikod naman si Totoy sa kanya nang makita niya kami. Nagulat ako at hindi ko alam ang gagawin at bigla ko na lang itinaas ang shorts habang si Totoy naman ay nagrereklamo sa pangit daw ng lasa ng aking krema at panay ang pagluwa ng aking katas na pinakawalan ko sa kanyang bibig. Nagulat din si Totoy nang mapatingin siya sa papa ko. Kaming tatlo ni Papa at ni Totoy ay walang nasabing salita ng panahon na yun. Tumalikod na lang si Papa nang walang anumang sinasabi at iniwan kaming dalawa ni Totoy sa abandonadong bahay. Litong-lito, takot na takot kami ni Totoy sa kung anong mangyayari sa amin. At dahil sa takot namin ay inisip namin na yun ang katapusan na ng mundo. Inaabot kami ng gabi sa takot at pag-iisip ng maidadahilan kung sakaling pagalitan kami sa aming pag-uwi. Umuwi ako sa aming bahay at si Totoy naman ay sa lolo at lola ko. Naghapunan na ang pamilya ko noon nang maabutan ko sila. Tinatanong ako ng aking mama kung saan ba ako nanggaling at pinakain na rin ako. Walang reaksyon ang aking papa. Kumain ako at natulog ng araw na yun. Wala akong narinig na kahit na ano sa aking papa pagkatapos noon. Hanggang matapos ang hapunan namin at matulog ako ay walang nangyaring komprontasyon. Kinabukasan ay tinanong ko si Totoy kung napagalitan ba siya ni lolo at lola pero wala raw naman nabanggit na kahit ano. At sa madaling salita Kuya E, pinalagpas lang ni papa ang nakita niya at wala siyang pinagsabihan nito. Wala rin akong narinig sa papa ko na pangaral o kahit na ano, kahit pa man hanggang ngayon. Sinubukan kong iwasan ang gawain namin ni Totoy ng mga sumunod na araw pero sadyang makulit si Totoy at kinukulit ako na gawin ulit namin yun. Sino ba naman ako para paghindian siya? Nagpatuloy ulit ang paglantak ni Totoy sa paps ko pero naging mas maingat na kami this time. Hanggang dumating ulit ang summer vacation. Sakto rin na nagbakasyon noon ang Tiyo Toti namin sa amin. Si Tiyo Toti po, ang bunsong anak ng lolo at lola ko, 26 years old na siya noon at nag-aaral sa seminaryo para maging pari. Hindi na kaming masyado na makakuha ng tiyempo ni Totoy para sa paborito naming laro dahil may kasama na siya sa bahay ng lolo at lola namin para magbantay sa kanila. Madalas din ay kailangan naming matulog sa hapon para daw kami ay lumaki. Si Toti naman, ang kasamang matulog ni Totoy ba yung pangalan sa pagtulog sa hapon sa bahay ng aming lolo at lola. Ako naman ay pinapauwi sa aming bahay para doon naman matulog. Nakikita na lang kami ni Totoy pagkagising namin sa hapon. Isang hapon, hindi ako dinalaw ng antok at naisipan kong maglaro mag-isa sa labas ng aming bakuran. At habang naglalaro ay may narinig akong mahinang tawanan sa bahay ni na lola. Lumapit ako at naisipan kong sumilip sa loob para malaman kung ano ang ginagawa nila sa loob. Naisipan kong sumilip sa ilalim ng pinto at nanlaki ang aking mata sa aking nakita. Kaunting background lang kay Totoy. Si Totoy ay anak sa pagkadalaga ng isa sa mga tiyahin ko. Simulat sa poll ay hindi namin nakilala ang tatay ni Totoy, pero may haka-haka ang tiyahin at tiyuhin ko na foreigner ang nakabuntis sa tita ko na nanay ni Totoy. Nasasabi nila yon dahil sa kakaibang puti at ganda ng kutis ni Totoy kumpara sa aming magpipinsa ng mga kayumanggi. Hindi rin umiitim si Totoy kahit na sumasama siya sa bukid paminsan-minsan. Ang tiyototi ko naman ay likas na malambing sa aming mga pamangkin niya. Pero ang paborito niya talaga sa aming magpipinsan ay si Totoy. Parang siya na ang tumayong tatay ni Totoy simula nung baby pa ito. Ganda ng tatay ni Totoy, tiyototi. Dahil iniwan na si Totoy ng kanyang mama sa aming lola noong kapapanganak pa lamang nito at nagtrabaho naman sa Maynila ang aking tita para may maipadalang pera sa lola ko na magpapalaki kay Totoy. Simula elementary at high school, si Tiyototi ay
scholar na ng simbahan. Dahil na rin sa kagustuhan ng lolo at lola ko na magpari siya ay sinunod naman niya ito kahit na labag sa kalooban niya. Simula nang pumasok sa seminaryo si Chototi ay tuwing sem break, Christmas vacation at minsan ay summer vacation na lang namin siya nakakasama. Hindi po nakakauwi minsan ng summer vacation dahil sa mga misyon nila sa kanilang parokya. Maraming nagsasabi na magandang lalaki raw si Chototi at marami rin mga kababaihan sa aming lugar ang naghahabol sa kanya. Marami ang nangihinayang nung pumasok siya sa seminaryo. Mataas ang pagtingin naming magpipinsan kay Chototi kasi mabait naman talaga siya sa amin at plus points pa na magpapari ito. Balik tayo sa aking kwento. Pasensya na Kuya E kung napahaba ang pag-intro ko sa kanila. Isang hapon nga noon ng summer vacation nang hindi ako makatulog ay naglaro ako sa labas ng aming bahay. May naririnig akong tawanan sa bahay ni Lola at naisipan kong silipin kung anong ginawa nila sa loob. Sumilip ako sa ilalim ng pinto at nagulat ako sa aking nasaksihan. Nakita ko si Totoy na nakahiga sa mahabang papag sa sala ng bahay ni Lola habang ang Chototi ko naman ay nakadapa sa kanya. Nasa tapat ng mukha ni Totoy ang lato-lato ni Chototi at pinapakain niya ito kay Totoy. Kuya E, kahit hanggang ngayon ay nag-standing ovation pa rin ang paps ko sa tuwing naaalala ko ang tagpong ito. Marahil nagdudulot ang kiliti sa lato-lato ni Chototi ang pagkain ni Totoy dito kaya napapalakas ang tawa niya. Nakita ko rin ang paps ni Chototi at yun ang kauna-unahan kong nakitang paps ng isang lalaki na mas matanda sa amin. Sobra ang standing ovation nung paps niya habang kinakain ni Totoy ang lato-lato niya. Hindi gaanong kahaba ang paps ni Chototi pero mataba ito at makapalang damuhan sa puno nito. Wala ako masyadong naramdamang noon nang makita ko sila, kundi ay takot at kaba ang naghari sa akin. Nasaksihan ko rin ang eksaktong pangyayari kung paano pinalantak ni Chototi ang kanyang paps kay Totoy. Ulo lang ng paps ni Chototi ang kanyang ipinasok sa kanyang bibig. Sa sobrang takot at kaba ko noon ay hindi ko kinaya na manood pa ng mas matagal. Hindi ko natunghayan kung paano sila natapos. Ilang araw din yon naging laman ng aking isipan. Doon ko naisip na kaya siguro may alam si Totoy sa paglantak ng paps ay dahil tinuruan siya ni Chototi. Nung makakuha ako ng tiyempo ay tinanong ko si Totoy kung saan siya natutong lumantak ng paps pero ayaw niyang sagutin. Hindi ko sinabi sa kanya na nakita ko sila ni Chototi. Kahit ng mga sumunod na mga araw ay nagagawa ko pa rin magpalantak ng paps kay Totoy at pilit ko siyang pinipiga kung paano siya natuto ng mga ganoong bagay. Hindi siya sumasagot at ayaw niya talagang pag-usapan. Hindi ko na siya pinilit at baka mabadtrip pa siya sa akin at hindi na niya lantakan ang aking paps. Second year high school na ako noon at grade 3 naman si Totoy nang may pinasubok na naman siyang bago sa akin. Doon siya natulog sa amin nung gabi na yon dahil may pinuntahan ng lolo at lola namin. Magkatabi kami noon sa papag at nakayakap ako sa kanya habang siya naman ay nakatalikod sa akin. Habang nakatalikod siya ay kinapa niya ang paps ko at agad naman itong nag-standing ovation. Inalabas niya ang paps ko at idinikit niya ito sa kanyang matambok na monay. Medyo nagulat pa ako dahil nakakaba na rin pala ang shorts, nakababa na rin ang shorts at brief niya dahil na rin siguro sa paunang katas ay madulas itong nagkakiskis sa hiwa ng kanyang monay. Nagustuhan ko ang sensasyon na dulot noon kaya hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Nang medyo natutuyo na at nasasaktan na ang aking paps ay naisipan kong lagyan ito ng laway. Hindi ko alam pero kahit wala namang nagturo siguro instinct na rin ang laway ay talagang pampadulas. Mas nagustuhan ko ang pakiramdam na dulot noon pero parang may mas nag-enjoy pa sa aming dalawa ay si Totoy. Siya kasi ang gumagalaw at nagtatrabaho sa aming dalawa. Bumulong si Totoy na
ipasok ko raw sa kanya ang aking paps. Sinunod ko naman yon, nahirapan kaming dalawa at nakailang subok kami. Nagtagumpay din akong maipasok ito sa kanyang likuran pero pagkapasok ay umaray siya at umatras. Tinanggal ko agad ito at pagkapasok naiyak pa si Totoy dahil daw sa masakit. Huminto na kami sa aming ginagawa ng gabing yon at saktong lumabas ng kwarto si Mama para umihi. Napansin niya na umiiyak si Totoy at sinabi na lang niya na natatakot siya sa dilim. Kaya sinabihan kami ni Mama na hayaan na lang buhay ang ilaw habang natutulog kami. Hanggang dito na lamang po muna Kuya E, matutulog muna ako. Sa susunod po ay kikwento ko naman po kung paano ko Balik po tayo tuluyan sa aking namang kwento about kay nakapasok. Totoy. Nagpatuloy ang paglantak ni Totoy sa aking paps na halos araw-araw na namin na gawin yun pagkagaling sa eskwela. Ang style pala ng paglantak niya sa aking paps ay isusubo lang niya ito at ginagalaw-galaw lang niya ang kanyang dila habang nasa loob ang aking paps. Hindi pa kami marunong nung itinataas baba na paglantak nung time na yun. Bago matapos ang second year high school ko at grade 3 ni Totoy ay nagpaalam ang nanay ni Totoy na kukunin na raw niya si Totoy sa aming lolo at lola dahil nakapag-asawa na ito at gusto nilang maging buo ang pamilya kasama si Totoy. Sa madaling salita ay natuloy pong umalis si Totoy at tumira sila sa malayong lugar. By the way Kuya E, nung matapos pa lang ang second year high school ako na nagpatuli, summer vacation noon at napagpasyahan ng mga magulang ko na patulian na ako. Wala na noon si Totoy sa amin kaya wala na ring lumalantak sa aking paps. Sobra kong namimiss ang ginagawang paglantak ni Totoy sa akin. Dahil na rin siguro sa tagal ng walang lumalantak sa akin ay lagi na lang itong naka-standing ovation. Hindi pa ako marunong magpaligaya sa sarili ko noon dahil ang alam ko lang na paraan na pagpapasabog ng bulkan noon ay ang maliit at mainit-init na bibig ni Totoy. Ganon ako ka-inosente sa kamunduhan Kuya E dahil wala naman akong ibang kalaro at wala naman nagturo sa akin. Bagamat naririnig ko minsan yon sa aking mga kaklase ay hindi ko pa yon magets dati. Naliligo ako noon sa may poso at nung nagsasabon na ako ng aking paps ay nakaramdam ako ng masarap na sensasyon na dulot ng paghawak ng aking kamay na may sabon sa aking paps. Pinagpatuloy ko lang yon dahil sa nasasarapan ako hanggang naramdaman ko ang pakiramdam na dati ko lang naranasan sa pamamagitan ng paglantak ni Totoy sa akin. Doon ko na nga Kuya E nadiskubre ang pagpapaligaya sa sarili at yun ang panibago kong paboritong laro. Dumaan ang mga araw at halos kalahatian na ng third year high school ko ay nadatnan ko ang nanay ni Totoy sa amin. Isinasauli na raw niya si Totoy sa aming lola dahil naging sakit ng ulo daw ito sa kanila. Naging laman daw ng kalye si Totoy at naging basagolero. Madalas pa raw ay hindi umuuwi sa kanila at hindi pumapasok sa eskwela. Grade 4 na noon si Totoy pero dahil sa hindi niya natapos ang school year sa pinanggalingan niyang lugar ay pinatigil muna siya sa pag-aaral. Pagkalipas ng ilang araw na matapos umalis, ulit ang mama ni Totoy ay tinatanong ng lola ko si Totoy kung bakit naging pasaway na ito na dati naman ay hindi niya gawain nung nasa lolo at lola pa namin siya. Ang sagot naman ni Totoy ay pinagmamalupitan daw siya ng kanyang ina at ng kanyang amain. Hindi daw siya nakakakain sa tamang oras at ginawa lang siyang utusan. Naawa kami sa sinapit ni Totoy sa piling ng kanyang ina. Nagsisisi tuloy ang lolo at lola ko kung bakit pa nila pinayagang sumama si Totoy sa kanyang ina. Dahil nga tumigil sa pag-aaral si Totoy ay isinasama na lang siya ng aking lolo at lola sa bukid. Nagbago na si Totoy. Natuto na siyang sumagot ng pabalang sa aking lolo at lola kapag may ayaw. Pag ayaw niyang sumunod sa utos ng lolo at lola ko. Nang makahanap ako ng tiyempo na kami na lang dalawa ay kinausap ko siya. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya sa poder ng kanyang ina. Masasama raw ang ugali ng pamilya ng kanyang amain. Tinanong ko kung paano naman niya nasabi pero naiinis niyang
sagutin ang aking tanong. Kinulit ko siya at dahil may tiwala naman siya sa akin ay ikinuwento niya sa akin ang sinapit niya. Hindi daw siya itinuturing na pamilya doon at ang tingin lang sa kanya ay pabigat kaya lagi daw siyang sinisigaw-sigawan ng mga tao doon. Pinagsasamantalahan din daw siya ng nakatatandang kapatid ng kanyang amain at pinipilit daw siya na pasukin ng kanyang kuweba. Isang gabi daw ay nagising na lang siya na may mabigat na nakapatong sa kanya. Yun pala ay pinapasok na ng kanyang tiyuhin ng kanyang kuweba. Pumapalag-palag daw siya dahil nasasaktan siya pero sadyang malaking tao daw ito kaya wala siyang magawa. Minsan ay hindi siya umuuwi ng gabi sa kanila at natutulog na lang siya sa lansangan para maiwasan ang kanyang tiyuhin. Naawa ako sa kinuwento ni Totoy sa akin. Natatakot din daw siya magsumbong dahil sinabihan daw siya ng kanyang tiyuhin na may gagawin siyang masama sa kanyang mama. Marahil ay nagkatroma si Totoy sa sinapit niya sa poder ng kanyang ina kaya nagbago ang kanyang pag-uugali. Dumaan ng ilang araw ay kinailangan naming tumulong sa pag-ani ng produkto sa aming bukid. Sinabihan kami ng aming lola na sumunod na lang daw kami sa bukid pagkatapos naming mag-almusal dahil madilim pa lang daw ay pupunta na sila sa bukid. Habang naglalakad kami ni Totoy papuntang bukid ay naisipan kong umihi muna sa tabi ng daan. Nakisabay na rin si Totoy na umihi sa akin at nakita niya sa unang pagkakataon ang tuli kong paps noon. Nanibago siya sa nakita niya dahil nung nakaraan na nilalantakan niya yon ay supot pa ako. Sabi niya, lumaki raw at lumago na rin ang damuhan nito. Kahit sabik na ako na maranasan ulit ang kanyang paglantak, ay natatakot ako sa ipapaalala ito sa kanya dahil nga nag-iba na ang kanyang ugali. Habang umiihi pa rin ako, ay hinawakan niya ang aking paps nang walang pasabi. Hinayaan ko naman siya sa gusto niya gawin at mabilis itong nag-standing ovation. Maya-maya ang sabi niya na ang laki na raw ng paps ko at natuwa naman ako sa sinabi niya. Nung todo na ang pag-standing ovation, sinabihan niya akong ipasok ko raw sa kanyang monay. Nagulat ako sa alok niya at sinabihan ko siya na baka masaktan lang siya ulit pero sabi niya, subukan lang daw namin. Humanap kami ng medyo tagong lugar sa kakahuyan. Nakaluhod si Totoy habang ako naman ay nasa likod niya. Sinimulan ko nang itutok ang aking naka-standing ovation na paps sa kanyang monay. Tulad ng dati, nahirapan pa rin ako sa pagpasok. Nang may pasok ko na, umaray si Totoy at namilipid siya sa sakit. Nagtaas na ako ng aking short nang sabihan ako ni Totoy na sandali lang daw. Pumesto ulit siya at sinabihan akong subukan ulit namin. Dahil sa kasabikan ko noon, sumang-ayon ako sa kagustuhan niya kahit nakita ko siyang nasasaktan. Sa pangalawang pagkakataon ay tagumpay na nga ang aking pagpasok. Sobrang init at sikip ng kuweba at para bang sinasakal ang aking paps. Si Totoy ang unang gumalaw at siya rin ang nagkontrol ng paglabas-masok. Sobrang sarap nun Kuya E pero nakikita kong nahihirapan si Totoy kaya hindi ko rin masyado na-enjoy. Tinatanong ko si Totoy kung okay lang ba siya pero tango lang ang sinasagot niya sa akin habang patuloy pa rin siya sa pag-indayog. Dahil sa init at sarap ng nararamdaman, hindi ko na napigil na magpasabog ng bulkan sa loob ni Totoy. Pagkatapos noon ay hinang-hina ako habang si Totoy naman humihingal din sa pagod. Hindi pa man kami nagsisimula magtrabaho sa bukid ay napagod na kami dahil sa nangyari. Yun na nga ang unang beses kong tuluyan na makapasok kay Totoy. Tinanong ko siya na akala ko ba ayaw mong pinapasok ka kasi masakit. Masakit nga daw talaga pero para daw siya nakikiliti sa loob kaya sinubukan lang daw niya ulit pero ayaw na raw niya yung ulitin. Pagkatapos noon ay naging close na ulit kami ni Totoy. Nagpatuloy muli ang gawain namin ni Totoy pero hindi na siya nagpapapasok sa kanyang kuweba. Naging mas open na rin siya sa akin at naikwento na rin niya kung saan niya talaga natutunan lumantak ng paps. Konting background lang po sa akin kasi
napansin ko po na wala po pala akong masyadong background sa sarili ko. Matangkad po ako compare sa average height ng Pinoy. Kayumanggi ang kulay at laging napagkakamala na nag-gym kahit hindi naman. Dahil na rin siguro sa batakang katawan ko sa pagtatrabaho sa bukid dati. Base nga po sa kwento ko ay lumaki ako sa bundok or bukid. Sobrang hirap po ng buhay namin nang lumaki ako. Buti na lang ay masipag magtanim ang lolo at lola ko kaya hindi kami nagutom kahit kapos kami sa salapi. Lagi rin kaming napuputulan ng kuryente at laging walang baon kapag pumapasok sa eskwela. Hindi na po ako pinag-aral ng kolehiyo ng mga magulang ko. Pero nagsikap po ako na pag-aralin ang sarili ko sa kolehiyo at swerte naman po na natanggap ako sa isang sikat na fast food chain para pang tustos sa aking tuition fees. Pero hindi pa rin po ako nakagraduate dahil maaga po akong natanggap para makapagtrabaho sa malayong lugar. Balik na po tayo sa aking kwento. Naging close nga po kami ulit ni Totoy matapos ang nangyari sa amin sa kakahuyan nung makabalik siya galing sa puder ng kanyang ina. Napansin po namin na nag-iba na ang kanyang ugali noon. Lagi na rin siyang tumatakas sa aking lolo at lola at bumabarkada na sa mga kabataan sa bayan. Dahil din po doon ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral nang muli siyang pumasok sa eskwela. Lagi na rin napapatawag ang lolo at lola ko sa eskwelahan dahil laging natutrouble si Totoy. Pero kami lang, kapag kami lang ang magkasama ay mabait naman si Totoy at sumusunod naman siya sa akin. Napansin rin namin na behave naman siya kapag andoon sa amin si Chototi. Naghahanap lang talaga siya ng atensyon ng isang tatay or kuya kaya mabait siya sa amin ni Chototi. Kaso hindi naman siya tinuring na anak. Kahit ganun pa man po ang nangyayari kay Totoy ay regular pa rin naming nagagawa ang paglantak niya sa aking paps na parang naging normal na lang talaga sa aming dalawa. Nung mag 4th year high school na ako at nagsimula na siyang mag-teenager ay napansin ko na mas gumaling na si Totoy na lumantak dahil marunong na rin siya ng pagtaas-baba sa paglantak at lalo ko pang na-enjoy yung ginagawa namin. Nung makatapos ako ng high school ay nagsimula na mag-teenager si Totoy at tumangkad na rin siya. Napansin din namin ang paglaki ng kanyang paps. Ang kanyang paps ay kakaiba dahil pantay ang kulay nito sa kanyang maputing kutis kumpara sa paps ko na madilim ang kulay. Tinuruan ko rin siya kung paano mag-jacks pero nahihirapan siya dahil sobrang sikip ng balat na sa ulo ng kanyang paps. Noong time na rin na yon ay nagpatuli na rin siya. Ako rin na nagturo sa kanya kung paano maglinis ng sugat ng kanyang paps. Doon ko lang nakita ng lubusan ng ulo ng kanyang paps na pinkish. Nang gumaling na ang pagkakatuli sa kanya at habang nilalantakan niya ang paps ko ay naisip ko rin na lantakan din ang kanya. Yun ang unang pagkakataon na nakalantak ako ng paps Kuya E. Siguro ay nasa 4 na pulgada na rin ang paps ni Totoy nung panahon na yon. Wala naman akong nalalasahan na kahit na ano. Pero nang sumabog na siya, sa loob ng aking bibig ay may nalasahan akong malat-alat na likido. Hindi niya alam na sumabog na pala siya. Sabi lang sa akin ni Totoy ay masarap daw. Sabi ko sa kanya ay sumabog na yung gata na tulad ng sa akin. Tuwang-tuwa siya noon dahil masarap daw pala magpalantak ng paps. Simula noon hindi na lang siya ang lumalantak. Maging ako rin ay ginagawa ko na rin sa kanya. At minsan nangungulit siya na gawin namin na maglantakan. Pero ako naman ay katatapos lang mag-jacks noon kaya wala akong gana. Sa sobrang kulit niya ay napaisip ako ng kondisyon na sagutin niya muna ang itatanong ko. Pumayag naman siya at tinanong ko siya na sabihin na niya sa akin kung saan siya natuto na lumantak ng paps.
Ayaw niya akong sagutin pero kinukulit talaga niya ako na maglantakan kami. Sinabi ko sa kanya na nakita ko siya dati na nilalantakan niya si Chototi. Nagulat siya at parang namutla pero alam niyang wala na siyang magagawa. Huwag ko raw sabihin kahit kanino kasi sabi daw sa kanya ni Chototi ay makukulong daw si Chototi kapag may nakaalam ng ginagawa nila. Natatakot marahil si Totoy na makulong ang paborito niyang tsuhin dahil siya na ang tumayong tatay niya simula pa nung maliit siya. Tatay ba yun? Dahil sa alam naman ni Totoy na alam ko ang namamagitan sa kanila ni Chototi ay nagpakwento na ako sa kanya. Paano ba nagsimula yung ganoon nilang gawain? Hindi na raw niya alam kung kailan nagsimula kasi simula daw nung magkaisip or sa alaala niya pinapa-dede na raw ni Chototi sa kanyang paps nito. Sa madaling salita Kuya E, kay Chototi siya natutong lumantak ng paps simula pa lang. Naikwento rin sa akin ni Totoy na hindi raw nagpapasabog ng bulkan sa Chototi sa kanyang bibig kaya naiinis siya sa akin kapag ginagawa ko yun sa kanya. Ang style naman daw ni Chototi ay magpapalantak ng paps sa kanya na parang dinidede lang niya tapos kapag malapit na raw sumabog ay pupunta na raw ito sa CR. Hindi rin daw siya tinangkang pasukin ni Chototi sa kanyang likuran kaya ako daw ang nakauna sa kanya dati. Tinanong ko rin kung saan naman niya natutunan yung magtaas baba kapag lumalantak. Napanood daw niya sa TV sa isa sa mga kabarkada niya sa bayan. Sa totoo lang Kuya E, kapag nasa amin ang Chototi ko at alam kong may ginagawa sila ni Totoy, nakababalaghan at pwedeng ko naman silang silipan ay hindi ko ginagawa dahil nangingibabaw ang takot sa akin. Maraming pagkakataon, naisipan ko sila na silipan sa ginagawa nila pero nanlalambot ang tuhod ko at hindi ako makalapit sa bahay nila. Si Chototi nga pala ay hindi natuloy na magpari dahil nakipagtanan ito sa isa sa mga choir member sa simbahan. 1 taon lang akong natigil na mag-aral nung matapos ako ng high school, Kuya E. Nakapasok ako sa trabaho at nakapagkolehiyo dahil sa higpit ng schedule dahil pumapasok ako sa trabaho sa umaga at nag-aaral naman sa gabi ay bihira na kaming magkita ni Totoy noon. Hindi na rin umuwi ang Chototi namin doon sa bahay kaya wala na talagang gumabay kay Totoy. Lalo na naging pasaway si Totoy sa lolo at lola ko. Sa edad na 14 siya noon nang lumayas sa amin. Nabalitaan namin na pumunta pala siya sa kanyang ina. Pero sabi ng kanyang ina, sa amin ay hindi na rin naman daw nagtagal sa kanila dahil sakit daw talaga ito ng ulo. Nabalitaan na lang namin na pumasok daw ng trabaho si Totoy sa isang factory sa Manila. 3rd year college na ako noon bago ako makapagtrabaho sa malayong lugar. 11 years ago, as of now, ay bumisita si Totoy sa amin. Malaking-malaki na siya that time pero payatot. Nagkumustahan at nalaman kong may girlfriend na raw siya sa Maynila. Lumaki siyang magandang lalaki at lalo mo nang masasabing anak talaga siya ng ibang lahi. Bago siya bumalik sa Maynila ay nag-request siya sa akin na pasukin ko raw ulit ang kanyang monay. Sino ba naman ako para tumanggi? Taray, napakasarap ng tagpong yon Kuya E dahil sa kakahuyan ulit namin ginawa. Sa loob ng maputi niyang monay ako nagpasabog ng bulkan at bilang ganti ay nilantakan ko naman ang kanyang paps na lalo pang lumaki na pinkish na pinkish. Nilantakan ko hanggang magpasabog ang bulkan sa aking bibig. Naalala ko pa na mapait yun. Yun na po ang huli naming pagkikita ni Totoy. Simula po kasi na makapagtrabaho ako sa malayong lugar ay bihira na akong makauwi sa ating bayan. Si Totoy naman po ay wala daw Facebook kaya wala rin akong naging kontak sa kanya. Ang huling balita ko po kay Totoy ay 3 na raw ang kanyang anak pero sa iba't ibang babae po. Huling petsa na po ng kalendaryo ng aking edad sa ngayon Kuya E. Masasabi ko pong malayo na po ang aking narating at nakapagpundar na rin ang mga ari-arian. Sana po ay nag-enjoy kayong lahat sa aking kwento. Lubos na gumagalang,
F. Yun. Okay, ano kaya nangyari na kay Totoy, no? 3 na pala yung anak. Sa iba't ibang babae pa, no? Anyways, no? Isa to sa mga, kumbaga yung mga karanasan mo rin na mga na hindi mo nakalimutan. Natatawa lang ako paano mo nasabi na gumaba yung tiyo, ginabayan nga niya sa hindi rin magandang gawain yung kanyang pamangkin. Anyways, ganun talaga ang buhay. Okay po, ito po yung pagtatapos ng kwento ni F. Tulad po ng sinabi niya, hintayin lang po natin kung sino yung kanyang mga napili o mga comments na nagustuhan. Sabi, nag-request si Totoy. Nag-request si F na baka daw ako na yung pwedeng mamili. Sige, tignan po natin kung ano yung mga mapipili natin sa mga comments. Pero anyways, natutuwa naman ako sa ating mga listeners kasi meron mang premyo or wala ay nagko-comment talaga sila na para it's either basher, hindi, joke lang. It's either may sasabihin sila na mahalaga o magko-komento sila o papayuhan nila yung mga ating mga letter senders. Kaya maraming salamat po sa inyo, no. Muli maraming salamat sa iyo, F, at maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.